categories ko po sa parating na ah, Luzon-wide higher education press conference ay una po layouting, pangalawa po literary graphics, at yung isa po is yung first na competition, first na segment sa ngayong taon po, which is yung outstanding tertiary campus journalist po. So ako po yung representative ng Region 1 na magko-compete po. Okay, ayan. Next natin, si Mark Justin Dave. And ako naman po yung nanalo nung previous Regional Education Press Conference, and lalaban po kami next week sa Tuguegarao. And ang category ko naman po is editorial cartooning, and which is yung pinaka-korte ko po. Yes. And next natin, si Amador. Hello po. Ako po si Amador Acosta III. Editor-in-Chief po ng The Technoscope Publication. And ang competition po na sasalihan ko is Sports Writing Filipino. And also, representative rin po bilang outstanding campus journalist. Okay. Siguro may katanungan si Bombo Mayra dito sa ating himpilan. Yes, and syempre yung question ko sa inyong tatlo, is it your first time joining this journalism contest? Ako po, matagal na po akong sumasama ng mga press conference. Simula ng grade 6 pa po ako. Pero sa tertiary po, pang-4 na taon ko na po. Justin. Ako po since elementary and high school. Pero ngayong tertiary po, pangalawang beses ko pa lang pong sasali. Okay. Amador. Ako naman po is elementary since grade 4, and then nag-stop po ako ng high school. Ngayon lang po ulit ako tumuloy. Pangalawang taon ko na po sa ganitong patimpalak. Yung category ninyo, ito talaga yung kumbaga strength ninyo or talagang randomly or ina-explore nyo yung world of journalism? Ako po sa layouting, nagle-layout na po ako since grade 8 po. Ayun. Tapos yung literary graphics po, ngayon lang, sa tertiary lang po kasi may ganong contest. So ngayon ko lang po siya na-try. Pero gumuguhit na po ako dati pa po. Okay. Ako naman po, since elementary, ito na po yung category ko, editorial cartooning. And nung high school po, nabigyan po ako ang chance na i-represent ang Region 1 sa National Schools Press Conference. And nakamit ko po yung champion nun. And ngayong tertiary po, and nag-champion po ulit ako and lalaban po ulit sa Luzon-wide. Ako naman po, mga kabombo, yung sports writing po talaga ang aking forte. Since elementary yun pong sinasalihan ko. So, parang yun po yung parang naging advantage ko siguro. Kaya nakapasok po ako sa Luzon-wide press conference. Yes. At ako naman sa tanong ko din, ano yung mga ginagawa ninyong paghahanda, lalong-lalo na at malapit na itong inyong competition? Ano yung mga sekretong inyong ginagawa, lalong-lalo na upang makamit itong ilang mga medalya dito or itong pagkapanalo din sa ganitong competition? For me po, kapag sa layout naman po kasi, ang piniprepare ko lang po is yung gagawin ko. Yung contest po kasi is 90 minutes lang. Tapos 4-page yung ile-layout. So, ang preparation na ginagawa ko po is nagpe-prepare lang po ako nung parang pwede kong gamitin na layout. Tapos sa literary graphics naman po, usually yung mga materials yung lagi ko pong pine-prepare. Ang pinaghandaan ko po is yung sa outstanding tertiary campus journalist po kasi maraming kailangang requirements at mga documents na kailangang i-prepare. So, ayun po yung paghahanda ko po.
Para sa akin po, ang pinaka-important na preparation is yung pagiging updated lagi sa balita. And yung parang bonus na lang po siguro yung sa pag-practice ng STEL. Pero ang pinaka-importante is laging magbabasa ng balita and laging updated. Ako naman po, nagbabasa-basa po ako ng mga sports articles in my free time. So, parang ginagawa ko po yung reference para may basehan po kung paano ko isusulat yung mga articles. And then also, nagtatry po ako na magsulat under pressure. Like, since ang sports writing po is may papanoorin ka pa po bago ka magsulat or may pakikinggan or may babasahin ka bago ka magsulat. So, parang yung isang oras namin matatapkesan po siguro na 15 minutes. So, sinusubukan ko po mag-write under 45 minutes. Yun po yung paghanda po na ginagawa ko. Okay.